Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Magpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Pagtatanggap daw ng biyaya ay dapat masaya at nakangiti. Gusto ko lang sabihin na ang Pangulo po ay nagbigay ng 77 billion para sa bigas sa buong Occidental Mindoro. Kasi ngayong umaga, it's a blessing. Di po ba, no? Sabi nga, every time na tayo gumigising sa umaga, it's a blessing. Sa pagkarami-rami ng populasyon sa buong taga-Payumpol, taga-Poblasyon 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ay base rin sa, kung familiar kayo yung CBMS na tinatawag, karoon ng data gathering ang ating PSA noong taong 2022. May mga criteria doon at kayo nga po yung napapasok. Kayo lang po yung natatanging nandito. So, ibig sabihin, napakaswerte po ninyo ngayong umaga. Napili po kayo. Hindi lang probinsya, mayroon din ang munisipyo, mayroon din ang barangay. Ang barangay, depende kung bigas o proyekto ang gagawin nila. Pero sa munisipyo, talagang bigas, Mayor, no? Sa probinsya po, puro bigas din, 77 million. Ang bibigyan po natin dyan sa buong probinsya ay 44,450. Ang layunin nito ay makaayuda rin nitong panahon ng kiriwi. Pagkatapos itong buwan ito, isang buwan, yung susunod na buwan, bigayan ulit tayo. Lahat po ay makakatanggap kung ito total natin ay 45 kilos. Marami pong salamat sa biyayang binigay niya sa amin, lalo na po sa ating mahal na Presidente. Magpapanalamat din po kami kay Gov. Gadiano na kami po ay kanyang hindi pinababayaan din sa Mamburao. Lahat po ng biyayang pinadadala ng ating Presidente ay binibigay din po sa aming mahihirap. Lalo na po sa mga matatanda na katulad ko po. Ako po ay nagpapasalamat sa blessings po na tatanggap po namin. Bigas po na galing po kay BBM. Ako po ay nagpapasalamat din po sa gobernador po namin, kay Gov. Eduardo Gadiano. Pamamagitan niya po ay kami po ay nabibigyan po ng tulong. Maraming pong salamat sa inyo, Gov. Eduardo Gadiano. Thank you very much po. Kung lahat dito ay 7 barangay. Bakit o? Kasi yan po talaga ang lumabas sa CBMS, Community-Based Management System, na survey po ito dati noong 2022. 2022 po yung basihan natin ng datos. Ito po yung Local Government Support Fund. Salamat po sa binigay po ninyong bigas. Maraming salamat po, President PBBM Marcos at saka po sa LGU. Thank you po. Salamat po sa kay Presidente. Salamat po sa pabiyaya na binigay sa amin. Para po kami ay mabigyan po ng tulong galing po sa gobyerno. Kundi po sa inyo, hindi po kami makakatanggap ng bigas. Marami pong salamat. Serbisyong ganado kay Goben tayo! Sa bawat sulok ng bayan, may tapang at malasakit. Goben ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si Goben, serbisyong ganado.
bantayan. Doktor, nurse, midwife, PH, pabuyo. Goben ang kasama, ginhawang solusyon. Kasama ng health worker, si Goben. Serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Patuloy ang serbisyong ganado para sa ating mga kapatid na katutubong mangyan. Kamakailan ay nagsagawa ng regular na pagpupulong ang Provincial Government of Occidental Mindoro kasama ang mga ICAO Extension Service Units sa Samarica area. Ito ay ginanap sa Barangay Bagong Sikat sa bayan ng San Jose. Kasabay nito, ipinagkaloob ang mga insentibo sa mga leader ng mga katutubong pamayanan bilang suporta sa kanilang mga programa at patuloy na paglilingkod sa kanilang komunidad sa pangunguna ni ICAO Focal Person Voltaire Valdez at sa suporta ni Governor Eduardo Bigadiano, patuloy na isinusulong ang mga programang nagtataguyod sa kapakanan, karapatan at pag-unlad ng mga katutubong mangyan. Serbisyong Gadiano, Serbisyong Gadiano, laging ganti sa la 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 la. Serbisyong Gadiano, la 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 la. Dam-dam, lo. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas ng bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap. May inyo na pong tugon. Maraming salamat po. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Happy anniversary, Ganadong Lalawigan. Ako po si Mrs. Rosalina R. Lamoca, Provincial Government Department Head ng PSWDO. Buong puso po kaming bumabati at sumasaludo sa ating mahusay na tagapagpadaloy, Papa Pers and Miss Helen Pilaro, sa pagdiriwang ng inyong first anniversary
Maraming salamat po sa pagiging katuwang ng PSWDO sa paghahatid ng balitang may saysay, impormasyong may gabay at serbisyong tunay para sa bawat Mindoreño. Muli po, happy first anniversary, mabuhay ang programang Ganadong Lalawigan. Happy anniversary, Ganadong Lalawigan. Happy anniversary, Ganadong Lalawigan. Isang taon na tayo naglilingkod, kasama tuwing katanghayan ng ating programang Ganadong Lalawigan. Kaisa ang ating ganadong gobernador Eduardo Gallano at mga puno ng mga departamento sa paghahatid ng mga tama at totoong impormasyon. Happy anniversary, Ganadong Lalawigan. Happy anniversary. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Martes, ika-4 na sa buwan ng Agosto. Mula sa pamanang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Matagumpay na isinagawa kamakailan ng Provincial Government of Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at ng Special Drug Education Center ang Psychoeducation and Drug Prevention and Awareness Campaign. Ito mga kaibigan ay ginanap sa Lola's Healthy Farm sa bayan ng Magsaysay. Pinangunahan ng programa ng PSWDO sa pamumuno ni Ginang Rosalina Lamoca, RSW, bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pangangalaga at pagpapaunlad ng kapakanan ng kabataan. Ito ay sa ilalim pa rin ng administrasyon ni Governor Eduardo Gallano. Tinalakay sa aktibidad ang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob ng SDEC. Gayon din ang mga usapin hinggil sa pag-iwas sa pag-aabuso sa illegal na droga. Masamang epekto nito, psychoeducation at mental health awareness. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at mahikayat silang gumawa ng responsable at makabuluhang mga desisyon. Umabot sa 50 kabataan mula sa bayan ng Magsaysay ang lumahok sa naturang kampanya. Ipinahayag na makalahok ang kanilang suporta sa programa at ang hangaring mas marami pang kabataan ang mabigyan ng pagkakataon na makadalo sa mga kahalintulad na aktibidad para magkaroon ng sapat na kaalaman at gabay laban sa panganib ng iligal na droga. Ayon naman sa PSWDO,
magpapatuloy ang SDEC sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong makabuo ng malusog, responsable at drug-free na kabataan. Ito ay bilang bahagi ng pagsusulong ng isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad sa Occidental Mindoro. Ganadong lalawigang balita. Samantala sa nating mga balita, ginawa rin naman ng pabalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunan ni Governor Eduardo B. Gadiano ng insentibong nagkakalaga ng tig 1 milyong piso ang mga barangay sa Kalintaan at Sablayan na napabilang sa mga nagwagi ng Seal of Good Local Governance for Barangays ng Department of the Interior and Local Government. Isnagawa ang paggawad ng insentibo noong araw ng Lunes, iti kahapon sa Provincial Capital sa Mamburao bilang pagkilala sa mahusay na pamahala at epektibong paghahatid ng serbisyo publiko ng mga kinikilalang barangay. Personal na binati ni Governor Gadiano mga opisyal ng mga barangay at ipinagkaloob ang pondo na nakalaan pa sa kapatupad ng kanilang mga proyektong pangkaunlaran na tutugon sa pangailangan ng kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga tumanggap na insentibo ang Banagnay Poypoy sa Kalintaan para sa installation of solar street lights, Barangay General Emilio Ginaldo sa Sablayan para man sa installation of solar street lights, Barangay Malisbong para sa concreting of access road sa Zone 4, Barangay Paitan para sa concreting of access road sa Zone 3 at 4, Barangay San Francisco para mas installation of street lights, Barangay San Nicolas para sa concreting of access road sa Zone 4, Barangay Santa Lucia para sa construction of solar dryer sa Zone 4 at Barangay Tagumpay para sa construction naman ng 2 solar dryer sa Zone 1 and 3. Samantala tinanggap ng mga punong barangay kasama ng iba pang opisyal ng kanilang barangay ang mga insentibong inilaan pa sa kanilang mga proyekto. Dumalo rin sa programa si Maristela Guillermo, LGO of 6 ng DILG Occidental Mindoro at Executive Assistant 5 Marilu V. Cologan bilang suporta naman sa pagkilala sa mga barangay na nagpamalas ng mahusay na pamamahala at serbisyo publiko. Lalawigang balita. Sa iba pang mga balita, personal na ipinagkaloob ni Governor Eduardo B. Gadiano ang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 200,000 pesos mula sa pondo ng Municipal and Barangay Affairs Office. Ito ay sa ilalim pa rin ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro para sa pagpapabuti ng mga electrification system ng senior high school sa Abra de Ilog National High School. Ang naturang pondo ay inilaan upang makatulong sa pagsasaayos at pagpapahusay ng sistema ng kuryente ng nasabing paaralan. Inaasahang makapagbibigay naman ito ng mas maayos, ligtas at angkop na kapaligiran para sa pagkakatuto ng mga mag-aaral at pagpapatupad din ng mga guro sa kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan sa sektor ng edukasyon, pinagtitibay ang layunin na mapabuti ang mga pasilidad ng paaralan at maisulong ang dekalidad na edukasyon para sa kabataang Mindoreño. Lalawigang balita. Samantala, personal na dumalo kahapon si Governor Ed Gadiano sa nagawang opisyal na blessing ceremony ng bagong tanggapan ng ENRO. Pinangunahan ang pagpapasinaya at pagbabasbas sa bagong tanggapan ni Reverend Father Arnel Bilamide. Ang bagong tanggapan ay inaasahang magsisilbing mas maayos at mas epesyenteng sentro ng mga programa at serbisyong may kaugnayan sa pangalaga, pamamahala at pangalaga sa likas na yaman ng lalawigan. Sa kanyang pagdalo, pinakita ni Governor Ed Gadiano ang patuloy na suporta ng pamahalaan ng palalawigan sa programa naglalayong mapangalagaan ng kalikasan at higit pang mapalakas ang paghahatid ng serbisyo para sa kapakanan ng mga mamayan ng Occidental Mindoro. Ang pagpapasinaya at pagbabasbas sa bagong tanggapan ay sumisimbolo ng panibagong yugto tungo sa mga mas organisado, epesyente at mas matatag na pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan sa ating lalawigan. Si
Sinimulan kahapon ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa renewal ng PGO Educational Assistance Program ng mga benepisyaryo mag-aaral. Ito ay mula sa bayan ng San Jose para sa school year 2026 to 2027. Pinangungunahan ng Provincial Youth and Development Office ang pagtanggap at pagproseso ng mga kinakailangang dokumento ng mga mag-aaral. Ito mga kaibigan, yung mga mag-aaral na nagnanais na maipagpatuloy ang kanilang pagiging benepisyaryo ng nasabing programa. Patuloy na isinusulong ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Eduardo Gadiano ang mga programang nagbibigay suporta sa edukasyon. Layunin ng PGO Educational Assistance Program na makatulong sa mga estudyante at kanilang mga pamilya sa gastusin sa pag-aaral. Kabilang na dito ang pagbili ng mga pangunahing pangangailangan sa kanilang mga paaralan. Samantala sa atin pong panghuling balita. Nagsagawa naman ng pagkatambak ng graba ang Provincial Equipment Pool Office o PEPO ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa mababang bahagi ng bakuran ng Mother Caterina School sa Barangay Mabini dito sa bayan ng San Jose. Isnagawang hakbang matapos humiling ng tulong ang pamunuan ng paaralan dahil naturang lugar ay naipunan ng tubig at naging pamugaran ng mga lamok na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mag-aaral at ng guro. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano, agad ang tumugon ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng PEPO upang maisagawa ang pagtatambak at mapabuting kondisyon ng bakuran ng paaralan. Layunin ng proyekto na mabawasan ang panganib ng pagdami ng lamok at mapanatili ang isang ligtas at malinis sa kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mga kaibigan, sa inyo po ang ating mga balita ngayong Martes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Tambang loko. Naisagawa na ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Bayan ng Abra de Ilog. Ang proyektong ito ay may haba na mahigit sa kalahating kilometro na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakaloob ng pondo mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangays ng DILG ang mga huwarang barangay. Sa nasabing turnover ceremony, napatunayan ang ganap at tunay na pagtutulungan ng mga mamamayan at ng pamahalaan, kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makakatulong sa mga mamamayan ng Kanlurang Mindoro. Kasama ni Governor Ed Gadiano sa turnover ceremony, sina Abra de Ilog, Vice Mayor Aika Almajo, Provincial Embao Focal Person Angelo Tayo, Punong Barangay Menandro Agito ng Santa Maria, at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at ng LGU Abra de Ilog. Ganadong lalawigan, isang taon na tayo naglilingkod. Happy anniversary, ganadong lalawigan, isang taon na tayo naglilingkod. Kasama tuwing katanghayan ng ating programang ganadong lalong
Ganado na mas gaganahan pa. Magandang tanghali sa inyong dalawa, Ate Helen at kay Parts. At siyempre, natutuwa tayo dahil tayo ay umabot na ng isang taong paglilingkod sa ating lalawigan bilang bahagi ng ganadong lalawigan na Kuya Parts. Ano? At totoo naman talaga ang inyong presensya sa pagpapalaganap ng mga balita sa ating lalawigan ay talagang makabuluhan dahil napapaabot ninyo ang lahat ng mga ginampanan ng ating masipag, ganadong Governor Eduardo Pigadiano sa kanyang ginagawa para sa ating lalawigan. Kaya dahil sa inyo, nalalaman ng ating mga kababayan mula sa pabayanan hanggang sa kanayunan ay napapakinggan ang lahat ng mga programa na ginagawa ng ating pong punong lalawigan, Governor Pigadiano. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Pigadiano po. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Good morning and happy anniversary sa ating palatuntunang ganadong lalawigan, Helen. This is it. This is really is it. August 4 naman talaga ang tunay na Correct. petsa na unang nagsahimpapawid ang ating Kasi, program. yes, last year kasi, ang August 4 ay araw ng Lunes. Yes, Oo. oo. Nagkataong ang August 1 ay Sabado, Friday. Friday. Tapos ang Sabado 2, 3 ang Sunday, and naging 4 ang Monday. Kaya ngayon natin mas feel ngayong Oo. August 4 ang totoo talaga. Salamat, Na-anniversary natin. salamat sa mga sponsors natin, ha? Oo nga. Kahapon, sponsor natin ang Gis Boutique. At salamat, bida talaga ang saya. Bida talaga. Bida talaga ang saya. Ito nga palang Gis Boutique, Helen, matatagpuan ito dun sa may... Marzan. Sa bahay ko lang. Doon makakabili kayo ng mga ganang damit, ukay man o branded, may sombrero, may sapatos, may shorts, lahat. Ano? Diyan mabibili. Oo. Ngayong araw naman, Ngayon naman, love ko to. maraming salamat sa ating sponsor. Nasa silent sponsor natin. Oo, ayaw magpabati. Oo, hindi naman sa ayaw. Ayaw pero, magpabati ni Con basta gusto niya, may paramdam sa atin na ang support at ang pagmamahal niya dito sa ating program dahil ngayon talagang sabi nga natin ay totoong anniversary Ito talaga. August 4. Gusto niyang siya ang magpa-lunch sa atin. Kahapon kasi bispiras ng ating Ngayon ay anniversary. love ko to. Ayan. Thank you, salamat po. Alam naman namin marami diyang mga tahimik lang po, no? Na gusto rin magbigay ng sponsorship, gano'n. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Marami tayo Huwag diyang... kayong mahiya kung gusto nyo mag-sponsor sa amin, ha? Text lang sa'yo. Isa sa text away o kaya chat away. Pero ang ibig ko sabihin doon, Manong Ferde, alam ko marami namang mga supporters, maraming mga nagmamahal at nagpapahayag ng kanilang suporta at tiwala sa ating programang Ganadong Lalawigan. Hindi lang sila ganoon ka may oras na laging nandito sa atin 11 to 12. Oo. O kaya pag nakikinig naman halimbawa sa pamamagitan ng radyo natin na alas 5 hanggang alas 6. Talagang parang yun yung mga hindi magtugma, yung mga petsa. Pero alam ho namin at na-appreciate po namin ang inyo pong tiwala at pagmamahal. Yes. At kung hindi man kayo makapanood ng live, lalo ngayon kasi nagtatrabaho sa kusina, nasa opisina, pwede rin kayo manood sa ating YouTube channel.
I-search lamang niyo yung ating Ganadong Lalawigan at mapapanood niyo po rin yung ating mga programa. Alam mo, naintindihan ho namin kung bakit minsan naguguluhan kayo pag sinabi nyo, saan ba namin kayo papakinggan? Kasi, Halimbawa, Helen, ganito. Kasi, Manang Helen, saan ko kayo mapapakinggan? di ba? Paano mo pinapaliwanag yung Manong Ferde? Sige nga. Kami po ay Sa bayan? nagla-live po kami sa PIO, online radio. Kaya nga binabanggit namin lagi sa aming programming online radio partners. Pagka may radio partners po tayo, diyan po ninyo mapapakinggan ng live. Tulad halimbawa, Helen, ng ba't ka tumatawa? Oo, sige. Ng Care FM Network. Nandiyan ang Care FM San Jose, Sablayan, and Mamburao. Yan. Kaya kahapon, ang sagot doon sa ating, 'di ba kasi dahil nga po tayo ay merong week-long celebration. Week-long lang po ang celebration na kaya ko ipangako. Pero si Ferdy sabi niya po, month-long celebration. Ay, bako kung pangangatawanan mo yun. Napag-isip ko na rin. Talagang week lang talaga. Yung pala parang slip of the tongue mo lang pala yun. So, week-long na lang ngayon. Week-long na. Mahirap-hirap yun. Pero salamat naman. Talagang pag buwan kasi ng Agosto, ito yung naalala natin. Linggo ng wika ito, ha? Ito yung naalala natin na bukod sa buwan ng wika, tayo ay nag-celebrate ng anniversary ng Ganadong Lalawigan. Ito halimbawa. Kaya week-long celebration lang. Hindi month-long. Oo, sige. Napag-isip ko rin. Kaya nga dahil tayo ay anniversary natin at meron tayong week-long celebration, araw-araw namimigay po tayo ng isang radyo para sa ating mga top fan. Sino kahapon ang nabigyan natin kahapon? At pagkatapos po niyan, meron din tayong trivia question para sa mga nakikinig sa mga radyo at sasagot sa pamamagitan ng text line at ito ng ay ating program. GCash ba ito? GCash, load lang through GCash. At kahapon ang unang tanong natin para sa ating mga nakikinig, para sa ating trivia question ay yung pinag-uusapan natin kanina, Manong Ferdy, na anong main pinaka-main na online radio na papakinggan ang Ganadong Lalawigan. Nagbigay tayo ng tip. Ang sabi natin ito nasagot na kahapon, Oo. At ang nagbigay tayo ng tip na sabi nga natin, meron tayong 5 local radio station na kung saan ay sabayang napapakinggan itong ating pagsasahimpapawid sa pamamagitan ng, PIO Online Radio. PIO Occidental Mindoro Online Radio. Yun po yung tamang kasagutan. At may nanalo yata, Helen, ng kahapon. May nanalo na kahapon. Ang announcement po ng mga winners dyan ay sa araw ho ng siguro. Kailan ba talaga? Webes o Biyernes? May hinihintay pa tayong confirmation, Helen. Maaring Webes basta or na sa Friday. dalawa. At syempre, doon naman ho sa ating pinamigay na radyo na sponsored po ni Governor Edgar Jano at sa tulong po ni P.A. Muriel Regending at ni Ma'am Mary Lou Cologan ay kumuha tayo sa ating mga top fan. At congratulations, i-announce lang natin pero sa Thursday or Friday ang sabay-sabay na awarding. Yes, pero i-announce natin kahapon yung pangalan ng winner natin, si baka magkamali ako ng pangalan. Pinks Galliano. Yan. Congratulations, Pinks Galliano. Nasaan? May pangalan Patingin ako ng papakita lang. Ito pa, abot nga, pakiabot nilagyan ko na ng pangalan yung kay Pinks. Baka magkapalit-palit. So, basta, siya po ay nanalo kahapon ng isang FM, AM, SW1, USB TF MP3 player na radio. Yan ay Kuku. Kuku. Baka naman si Kakuku vlog. Ito para maniwala si Pinks ay hindi yata kita. Nakasulat na rito ang pangalan niya. Ang pangalan niya sa box ng radyo. Pwede naman siguro sa niya para makita yung sticker na sponsored naman ni Dongski Computer Center or yung Computer Shop. Yung ipakita ko na rin kasi ito yung Thank you, Dongski. Ito yung ating nalagay, Ganadong Lalawigan sticker. Tanggalin na rin kasi. And mayroon pang binigay din sa atin si Dongski na 2
Tarpaulin. Napakagandang paggagawa ng tarpaulin. Na pwedeng isabit doon sa labas. Oo. Thank you, ha? Paglipat na natin, Helen, siguro ito. Alam mo ito, alam mo si... alam mo to si Donsky, isa sa sinasabi nating silent follower or supporter ng ating program na Ganadong Lalawigan. Thank you very much at hindi ka lang nag-iisa. Yung Thank you. plastic, baka Salamat po, ha. magkahiwa-hiwalay. Salamat again sa Donsky Computer Shop. Yan, located at Mabini Street. yan. Anong hinahanap mo? Itong lalagyan na baka Alam mo, ang halaga talaga ng plastic, no? Kay Manong Ferdy. Ayan, Samantala, sige. Helen, Ngayong araw naman, itong ating unang texter ngayon, Helen. ay, Ito ha, binabati natin. Sabi niya sa atin. texter lang, ha? Texter lang ito. First texter natin. Oo, sige. Gusto Pero mo? pero syempre, 'di ba, may napili na tayo sa ating top Yes. fan. Baka gusto niya, dahil siyang first texter, bigyan kita nito. Pwede sa mga notebook ito libro. Okay. May tinapon ka na bang trivia question? Wala pa. Ito muna ha. Sabi niya, good morning po, naka-tune in po ako ngayon sa pamagitan ng FM Sablayan. Happy first anniversary po sa Ganadong Lalawigan, Wait, Ma'am thank Helen you. and Sir Ferdy. God bless po from Carmela Mendoza Mateo. Carmela, thank you. Sa Kahapon pa Sablayan ito- yan? Yes, kahapon pa ito nag-chat sa atin. Salamat. At syempre kay Gina Kahayon Manalo. Aba, si Gina dahil mula pa nung, napapansin na rin natin, nakita ko, may badge na rin siyang binigay ang Facebook. Nakalagay na sa kanya, top fan, Gina mayroon na. Kahayon Manalo. Magandang tanghali rin po sa lahat. Sabi niya, and shout out sa mga taga-barangay Pag-asa. God bless po everyone. God Oy. bless to all of you. Salamat, Binatagan ko. salamat. Gina Kahayon Manalo, sa mga nakikinig po mula sa Barangay Pag-asa, ay galing po kay Gina Kahayon Manalo Yes. ang At pagbati. ngayon, Helen, At ngayon, ang August ikalawang 4, radyo natin ang ating ipapamigay. parang si Miss Candy Ririto na pakinggan ko. Ano yan? Ang ikalawang radyo natin. Sabi mo eh. Oo. Pero Labs natin yan. Oo. Good morning. Ang ikalawang magkakamit ng Oo. radyo. Ay, Para sa ating sa top fan Top po. fan. Alam niyo po, matagal na ho naming nabilang at naitara ito. At talagang tiningnan namin na top fan, isa siya sa mga, kasi ang dami sana natin bibigyan top fan, kaya lang 5 lang po talagang kaya ng aming bulsa sa ngayon. Yan yung sa susunod. pero yung siguro yung apat or pang-limang radyo na pang-radyo na ibigay natin ay sa pamagitan ng ating trivia. Okay. Ayan, magbibigay tayo ng trivia about itong ating program din. Okay, ating second top fun na tatanggap ng ating radyo I see. Happy anniversary. Congratulations! Sino ba mag-announce? Ako o ikaw? Abay, di ikaw na. Sige. Oo, sige. Kala ko kasi may tinititigan ka dyan. Congratulations! Nagwagi ka ngayong araw na ito. A special day natin, August 4. Ito ang talagang Oo. anniversary. One of our top fan mula sa Isla ng Iling. Oy! Alam na this. Polsky Ramirez. Si Polsky, no? Yan yung ang tagal-tagal natin pinapansin yung watching her, di ba? Tsaka kahit dito sa atin ay mainit, lagi niya binabanggit umuulan-ulan, umaambon sa kanila. Kaya nga, thank you ha. Si Polsky. Congratulations, Yung Ramirez. yung isang baksan, lagyan mo na ng sulat na Polsky Ramirez. Para sa kanya yun. Para sa kanya na baka magkapalit-palit pa. Okay. Congratulations kay Pinks, ayan, at kay Polsky Ramirez. Oo. Bukas abangan nyo pa ulit yung ikatlong papamigay nating radyo courtesy of Governor Ed Gadiano. Wait, there's more. Aha. Para pa rin sa ating trivia question for today, August 4. Siya ay tatanggap ng Load. wow. Pwede ba? Gcash na pang-load. Sinong pwedeng, lahat pwedeng sumali ha? Oo naman. Lahat. At titignan mo lang yung ating text line. Again, ang ating text line ay Si 998-547-1154. Yung mga nakikinig sa mga radyo, pwede rin. Siyempre, Okay. pwede naman kahit sino, basta ang sagot ay papasok doon sa ating text line. Paunahan. Ang unang makakapag-send ng tamang sagot, Sige siya ang nga. winner. Okay. Ang tanong sa Eto na. atin,
kung talagang lagi kayong nanonood at nakikinig sa ating program na Ganadong Lalawigan, Ay, masasagot nyo ito. anong araw ang lagi nating napapakinggang open door policy ng ating pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro dito sa Samarica area? Anong araw? Yun lang. Araw lang. Ulitin natin ha. Ito yung laging napapakinggan sa ating palatuntunan. Laging nandito si GovEd. Yung araw na yon para sa kanyang open door policy. Ang tanong ni Manang Helen, anong araw yon sa loob ng isang linggo? Isang araw lang yun ha, pero anong araw yun? Number 1 tip. Pag yung araw na yon na dito ginaganap ang open door policy, madalas napapaupo dito sa ating program si Governor Ed para mas nagbabalita talaga ng aktual at personal, 'di ba? Isa pang tip, Helen. Baka mahulaan na. Hindi. Itong tip natin, itong araw nito, Helen. Pero madali naman talaga hulaan dahil alam naman nila. Itong araw na binabanggit ito, Helen, nag-e-end sa letter E and letter S. Nag-e-end sa letter E and letter S. Pag Tagalog. Oo, Tagalog. Pero pag English naman, nag-i-end sa kaya nga, akala ko. Oo, di ba? Lahat naman day. Pero, ayun ha, kung sa Tagalog, datapos na sa ES. Ano yun? Total, madali naman talagang sagutin. Lahat pa naman ES. Pati pag English, di ba? AY. Eto na lang. Oh. Para mas maganda naman, total, masaya naman talaga ang araw na ito, August 4. At alam naman na talaga nila yan. At talagang madali lang sagutan. Bakit itatanong mo pa? Hindi. Basta talaga, ibinibigay naman natin to di ba? Sige, okay. Talaga ibinibigay. Ang araw na ito, pag pumunta ho kayo dito at dahil open door policy ang pinaiiral dito sa Samarica area at dito sa atin sa PGO Magbay, ang mga empleyado po ay nakasuot na ang kulay kulay green. Di ba? Anong araw yung nakasuot ng kulay green? Yan. Kulay green, ha? Emerald green. Sige. Ganyan. Yung aming previous programs, tingnan nyo kung ano tulad ngayon, Tuesday, anong kulay namin ni Helen? Color red. Kahapon nakabarong Filipiniana. Anyway, sige, mag-text na lang po kayo sa 0998. Anong text line? 0998-547-1154. Si Carmela, baka gusto mong sumagot ng panibago pa uli. Meron siya, kasi taga-Sablayan yan. So, syempre, iba rin yung open door policy. Ay, tama. Dahil sa araw na, sa Sablayan. Tama yung sagot mo, Carmela. Kaya lang yun ay sa Sablayan. Sabihin mo na, ano ba yung araw na sinagot ni Carmela? Martes. Kasi may ES eh. Ang Martes kasi, di ba? Mamburaw din yun. Oo. Diyan sa Sablayan ay araw ng Miyerkules. Ayan, go na tayo. Anong sumunod sa araw ng Miyerkules? Ay, dito'y Biyernes. Anyway, sige, kung sino po yung unang papasok dyan, dito, ang ating winner. Aabangan ko na rito ngayon, ha? Abangan mong pero ang announcement ay sa araw ng Biyernes at saka ng Huwebes. Ayan, malalaman niyo pa sa Huwebes, Biyernes. Ano? Anyway, sige, patuloy na tayo. Abangan lang po natin. Dalawang radyo na ang ating napamigay. nakalaan sa ating mga top fan. Bukas ba top fan pa uli o hindi na? Meron, lagi namang araw-araw top fan. Tapos araw-araw may trivia din. Di ba? Ganyan lang talaga buhay. Pero sa Biyernes ay hindi ako, Helen, magtatanong ng trivia tsaka ng kundi gusto ko na pakantahin sila. Anong kanta? Ayun at magsama-sama sa kaya? lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Hanggang dun lang. Ulitin natin, ha? Kakantahin nila yung part na yan? Ito lang. Ito. Teka. Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Hanggang dun lang. Yun lang kakantahin? Yun lang kakantahin. Kakamit na ng radyo? Radyo. Talaga? At yung radyo ay may dadagdagan ko, Helen.
Dadagdagan ko ito. Talaga, Oo. hindi talaga to scripted. Hindi scripted. Hindi scripted to, Ernest, Hindi, ha? oo. Oh, mayabang si Manong Ferdy ngayon. Dadagdagan ko yan. Dadagdag mo. 2 battery. Oh, dahil- di baterya yun, di ba? Di battery at Oo. saka di kuryente itong mga radyo Oh, na ito, correct. di ba? Oo. Oh, anyway, again, thank you very much sa ating pong mga sponsors. At sabi nga ho natin, kung kayo po ay willing pa rin makishare, share your blessings, tatanggapin ho yan ang programang Ganadong Lalawigan. Dahil tayo naman po dito sa ating program, ang layunin lang naman ho natin ay maipaabot sa inyo ang lahat ng mga programa at proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Kung may radyo sila, may cellphone sila, ay madali ho sila makabalita sa Yun nga atin palang, pong gusto ko mga palang kababayan. yung mga sumasagot nga pala sa atin, Helen, pakilagay yung pangalan at kung taga saan kayo. Kahit saan. Kasi pagka numbers lang, hindi ko masyado dapat ilagay pangalan nyo at kung taga saan kayo, ha? Okay. Alright, samantala, Helen. Ngayong araw po ng August ako. Talaga, may sabotahe talaga. Anyway, ito po, atin pong nililinaw. Gusto ho natin itong ating program nga, sabi natin, daluyan ng impormasyon, tamang impormasyon. Kaya po naman, sa mga nagtatanong na totoo ba na ngayong araw na ito ay walang klase dito sa Occidental Mindoro, ang kumpirmado po na aming ipapaabot sa inyo na impormasyon ay ito pong announcement na nakapost naman po ito sa ating pong Facebook page ng PIO Occidental Mindoro. So ngayong araw po na ito, tama po yung nabalitaan ho ninyo sa mga taga-bayan ng Mamburao. Ito po ay nakapost doon sa Facebook page ni Attorney E.K. Almero, ang mayor po ng Mamburao. At wala nga hong pasok all levels, kasama po ang mga guro, personnel, ngayong araw na ito ng Martes sa bayan po ng Mamburao dahil daw po sa nararanasang lakas ng ulan at para na rin sa kaligtasan nating lahat, ninyo pong lahat, lalo na po yung mga galing sa malalayong lugar. Bukod po sa bayan ng Mamburao ay nagdeklara din na wala din pong pasok bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng lahat dyan po sa bayan ng Santa Cruz. Si Mayor Ernie Torrelisa ng bayan po ng Santa Cruz ay nagdeklara na suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw po ng Martes, August 4, 2026 sa bayan po ng Santa Cruz. Kasi batay po sa weather advisory ng Pag-asa, dulot nga po ng bagyong si Luis at ng habagat nga na nakakaapekto po dito sa atin sa Occidental Mindoro, lalo na ho pala dyan sa may map sa area. So inaasahan po na makakaranas ang Occidental Mindoro ng napakalakas hanggang sa matinding pag-ulan. At dahil nga dito may banta po ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. So ayon po sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Santa Cruz, ipinatutupad po ang suspensyon ng klase para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, mga magulang at ng buong komunidad. Pero hinihikayat po ang lahat ng mga punong guro or mga teacher in charge ng bawat paaralan dyan ho sa Bayan ng Santa Cruz na magsagawa ng angkop na mga hakbangin para matiyak naman ang pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga estudyante at para maiwasan din naman po ang pagkaantala nito dulot ng pagkansela ng klase. So again, pinapayuhan po kayo mga taga-bayan ng Santa Cruz ni Mayor Torrelisa na ang lahat po ng mga mamamayan ay manatiling alerto, umiwas sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho doon sa mga lugar na possible na magkaroon ng pagguho ng lupa at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng Pag-asa, MDRRMO at LGU, mga LGU dito sa Occidental Mindoro. At syempre, hinihikayat din po namin kayo na kayo po ay manatiling nakatutok sa PIO Occidental Mindoro FB page para sa mga official at legit na mga announcement. Samantala, Helen, sabi ng isang texter natin, pakiulit daw yung kanta. Nakakanta din sa Friday. Hindi sa Friday, teka, kailangan natin pakakantahin yun
any day at sa Friday tayo pipili. Hindi, sabi mo kasi Biyernes na. Sa Biyernes natin i-announce. So, pero sa Biyernes, doon mo na Doon kakantahin. pakantahin. Ito ha. Ito, yung kanta ito ha. Pakinggan nyo. Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. Madali lang naman May yan. pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Alright, yun po lamang. Yung napakadali ng kanta. Samantala sabi ni Maria Carmela Mendoza, good morning po, Ma'am Helen, Sir Ferdy. Gusto ko po sana ng radyo. Hehehe. Ay, sali ka eh. Saan ito? Care FM. Sali ka doon sa ating mga tanong, sali ka. Okay. Aha. Ito, dahil nga po may mga ganong advisory, balik lang ho tayo ha, doon sa mga advisory na walang pasok, medyo matindi rin palang pag-ulan dyan sa MAPSA area. Kumusta ba dyan sa labas natin ngayon? Kanina, matindi ang araw no? Mainit na ngayon, mainit na. Maganda ang sikat, pero dyan mukha dyan sa MAPSA area ay medyo malakas ang ulan. Kagabi kasi malakas ang mga pag-ulan. But anyways, gusto lang hong sa pamamagitan din ng Tourism, Culture and the Arts Office, sa kanilang pakikipag-ugnayan po sa mga biyahe ng barko, ang travel advisory po na mula sa Montenegro Shipping Lines, Island Water or MV Isla Sibara at yung Orange Navigation ay nagpapaalam po sa publiko na walang cancellation ng biyahe. So ibig sabihin, as of yesterday, August 3, ay wala pong cancellation ng biyahe ang barko Abra de Ilog going to Batangas and Batangas to Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So wala pong cancellation. So ibig sabihin, may biyahe po ang mga binabanggit ho nating barko. Montenegro Shipping Lines, Island Water, MV Isla Simara at Orange Navigation. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan kahit po tayo ay nagdiriwang ng ating first anniversary, ay patuloy rin po tayo sa ating mga issues na ating tinatalakay ngayong pong araw na ito. Ito pong pamimigay ng tulong pinansyal ng ating provincial government sa pamagitan po ng SGLGB Awards from DILG ay tuloy-tuloy po ito. Actually, nabalita natin kanina na parang umabot yata sa 7 milyong piso yung pinagkaloob din ng ating provincial government dahil nga sa award na tinanggap ng iba't ibang barangay. 7 milyon. 7 So, milyon. ibig sabihin, 7 barangay yan. 7 bayan, sorry. Ito yan. 7 lugar. At ito tinatanggap ng mga barangay at bayan na kinikilalang SGLG National Awardees mula sa ating pamalang palalawigan. Ito sa promo, of course, si Governor Ed. Ito kasi ay nagbibigay ng insentibo sa mga barangay at munisipalidad na award din ito. Ito kasi nag-silbing ko para ito ay mag-silbing inspirasyon sa kapwa barangay na magsikay din na paunda rin din inyong barangay sapagkat yung 1 milyong piso, Helen, ito'y nakalaan sa proyekto na mismong ang pamilya ng proyektong ito ay mismong barangay o munisipalidad. Ayun. Kaya nga dito ay maaaring pondohan ng pamagitan ito ng SGLGB. Ito yung sinasabi pagbawas sa kahirapan o dalibawa ng tatawag na poverty reduction. Nandyan din yung sa disaster risk reduction. Ano bang proyekto ang pwede yan dyan? At ganoon din yung para sa health and social services. Nandyan din yung pondong mapupunta rito ay para rin sa agricultural and support services. Nandyan din para sa social economic development at iba pa. Ngayon, bago maigawad yung incentive na ito from the provincial government, of course, kinakailangan dumaan muna, sabi nga sa ang bawat benepisyaryo sa mga tinakdang proseso ng Kalahi Seeds. Ito'y para po matiyak ang isang maayos, transparent at epektibong pagpapatupad ng proyekto na sila po mismo ang pumili. At higit sa lahat, layunin din po itong mahikayat pa ang mas malawak at makabuluhang pakikilahok ng ating mga mamamayan. Kaya sabi nga ni Governor Ed, dapat ang ating gobyerno, ang ating lokal na pamahalaan ay nandyan ang participatory o participation
ng ating mga kababayan. Ayun, nakita ko na. Mm. Ang pinag-uusapan natin yung 7 milyong pisong pondo na pinagkaloob ng personal ni Governor Ed kamakailan. Ano? So sa 7 milyong pisong pondo na yon, ito ay para talaga sa 7 lugar. No? Ito yung binanggit natin sa balita kanina. Barangay Poypoy sa Bayan ng Kalintaan. General Emilio Aguinaldo Sa Sablayan. sa Sablayan. Ayan, makaka-relate dyan si Carmela. Sa Malisbong. Meron din sa Paitan, sa San Francisco, Santa Lucia at Barangay Tagumpay dyan sa Sablayan. So mga 7 barangay ito na pinagkalooban nga ng tulong pinansyal na yan. Kasi parang ang isang binabanggit din ni Governor Ed dito nung lagi natin siya nakakasama ay 1 milyong piso no, na ibibigay sa bawat bawat barangay na kumbaga ay kasama dun sa Seal of Good Local Governance for Barangay Incentive Funds. Ito kasi ay, kumbaga, ginagawang question ng ilang mga detractors ni Governor Ed sapagkat doon daw kanyang kampanya nun ay binanggit daw niya na mamibigay ng 1 milyong piso sa bawat barangay. Ito na po yung katuparan noon. Ito na yon na kapag sabi nga natin, kahit po ang bawat, sabi nga ni na-interview natin sino ba na-interview natin noon? Na kahit sino o lahat bang barangay sa buong Occidental Mindoro na recipient nitong SGLGB ay makakatanggap po kayo ng 1,000 from the provincial government. Oh, daw 1 milyon. 1 milyong piso. Ano ba sabi ko? Libo. Dami mo nakupit. hindi ako sanay sa milyon, sanay ako sa libo eh. Oo. So si Sir Jello. Okay, dito. Pero yun nga, ang ganda kasi, no, kasi gagamitin yan sa paglalagay ng gaya niya. Doon sa 7 barangay na binanggit natin, no, mas marami kasi dito sa bayan ng Sablayan. Gagamitin yun sa mga solar street lights, yung pagka-concrete ng mga access roads at saka yung pagtatayo ng mga solar dryers na nakikita naman natin ito yung binabanggit mo, no, pag-identify ng mga pangailangan nilang proyekto sa pamamagitan nga din ng pagproseso din ng tinatawag nating prosesong ginagamit ng DSWD. Kasi maganda rito. Sila na mismo ang pumipili sila ang nakakaalam. Kung anong proyekto ang talagang kailangan ng kanilang barangay. So ibig sabihin hindi yan dikta, hindi yan o sinabi ni Governor Ed o ni Vice Governor o ni sino mang bukal o ng sinong mayor, kundi ang pag-identify talaga mula doon talaga sa kanila. Sila, kasi naman totoo din yun, sila ang mas nakakaalam ng mga problema nila at pangangailangan sa kanilang lugar kasi sila yung nandoon. Kaya dito, papasok yung participatory government, yung participation about mamamayan. Sapagkat yung mamamayan mismo ang magtatakda kung ano ba talaga ang pangangailangan ng kanilang mga barangay. Priority. Kasi sabi niya, nandyan yung makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan, lalo na ng mga komunidad na higit na nangangailangan po ng suporta at ng serbisyo. Sabi nga ni Governor Ed, itong mga proyektong ito na tinitiyak naman nilang magpapalakas sa infrastructure, magpapataas ang antas ng kabuhayan at pag-unlad ng komunidad. So na-achieve naman lahat ng mga kumbaga purpose ng mga ganong pagbibigay ng mga financial assistance para sa ikagaganda ng buhay ng mga naninirahan sa community. At ang maganda nito, Helen, may monitoring na ginagawa. Hindi porke nabigay ng 1 milyon, tapos na. Mayroon pa rin monitoring dito at nandiyan pa rin yung pagtulong ng ating provincial government kung ano pa ba yung kanilang mga dapat na maibigay na tulong kung sakal nagkaroon problema kapag ipapatupad na, kapag i-implementa na yung proyektong kinakailangan ng barangay. Pero tanong ko lang, Manong Ferdi, bakit nga ba ganito ang pamamalakad ni Governor Ed na pwede naman hindi niya bigyan. Pero bakit kailangan bigyan niya ng ganitong mga klase ng proyekto? 1 milyong pisong pondo para sa proyekto ng mga barangay na yan. Na sinasabi nga natin ay sa ilalim ng SGLGB, Barangay Incentive Funds. Lahat kasi ng barangay, walang sinong barangay ang hindi nangangarap na umunlad. Kaya lang hindi lahat ng barangay ay may salapi na pwedeng gastusin ano bang proyekto ng kanilang nais ilagay. Kaya dito yung papasok ang tulong na binibigyan ng ating provincial government ng ayuda
o tulong pinansyal para magkaroon katuparan yung proyekto na gusto na itayo sa barangay nila. Ganun naman kasi ang papel talaga ng provincial government, taga-augment, no? Sila yung talagang pupuno sa mga pangangailangan. Halimbawa dito sa atin, sa mga disaster, ang barangay merong pangangailangan tungkol sa mga disaster risk management, no, ganyan. Pero ang unang tutulong sa kanila ay ang munisipyo. Pag hindi na kaya ng munisipyo, ang probinsya. So hanggang dyan sa punto na yan, ito nabanggit na rin ito ni Governor Ed, no? Sabi niya, nakamit ang pagiging seal of good local governance. Ilang beses na nga, ilang consecutive years na tinatanggap ng ating probinsya ang pagiging SGLG awardee. At ito ipinagpapasalamat niya sa mga barangay, no? Kasi mula dyan sa barangay hanggang munisipyo, kuha niya yung award dahil doon sa mga performance din at suporta ng mga nandiyan sa barangay. So in return, sabi niya nga, para mas ganado na, mas gaganahan pa, ibinibigay niya itong mga ganitong klase ng financial assistance sa mga barangay at sa mga bayan o sa mga munisipyo. At yung mga natatanggap ng mga award ng ating provincial government ay inuulit-ulit ng Governor Ed. Itong mga award na ito, mga pagkilala, mga parangal, ito ay parangal hindi ng Kapitolyo, hindi lamang ni Governor Ed, kundi parangal alay sa lahat ng mamamayan. Sapagkat kung wala kayo, wala tayo, hindi po tatatanggap ng ganyang pagkilala mula sa DILG. Sapagkat sabi nga Helen, hindi lahat ng lalawigan, hindi lahat ng bayan ay tumatanggap ng ganyang mga prestigyosong pagkilala from DILG unless na kayo po sumusunod sa mga alituntunin para ang mga requirements para makumpleto yung pong mga dapat na sundin para po tayo makatanggap ng ganyang, sabi nga, very elusive na award. Yes. At syempre, congratulations po, no, sa una pa lang yan. Hindi una, kundi mga kasunod, no, na mga barangay sa buong Occidental Mindoro na talagang iniisa-isa na ibalitan na rin natin yung iba pa, no? Ito ang pinaka-latest, itong 7 barangay na nasa sakupan ng bayan ng Sablayan. Siyempre, may mga darating pa dyan, di ba? Sabi nga ni Sir Jello ng Embao, sa kanya kasi tayo nakakasubaybay ng mga galawan ng pag-award ng mga ganitong klase, no, ng financial assistance sa mga barangay. Meron pa daw mga iba pang mga tatanggap, no? Meron pa rin ibang mga tatanggap. And congratulations po sa inyo. Magandang tanghali kay Ricky De La Cruz is watching right now. Ayan, ng radyo natin. Sabi niya, happy anniversary, ganado na luwigan, sarap ng Macdo Jollibee. Joke, sabi niya. Ay, salamat po rin sa mga sponsors natin, ha? Yung pong gusto mag-sponsor dahil alam niyo yung anniversary natin, Helen, minsan lang sa 100 taon ito, eh. May mga nagparamdam sa akin, nahiya lang sila magsabi na gusto mag-sponsor ng pagkain, ay sige lang po. O kaya may mga paninda kayo dyan na gusto nyong ipamigay natin sa mga listeners natin, sige po, samantalin po natin at tayo po'y nagdaraos ng ating anniversary. Halimbawa, Helen, yung isang tindahang malaki dyan, mayroon kayo dyan may mga paninda kayo dyan na hindi na masyado nabibili, pwede natin ipamigay sa ating mga listeners. Yeah. Of course, sa kagandahan loob ng inyong mga establishmento. Okay. Chat lamang kayo sa atin, o kaya mag-text sa atin text line, ha? Wag ngang mahihiya. Huwag kayo mahihiya. Huwag mahihiya. Tulad itong ating sponsor ngayon, Helen, ng ating Love Ko To ba ito? Love Ko To? Love Ko To. Ayan. Kahapon, bida ang saya. Ay ayaw magpakilala, ano? Teka, may pagbati ka pala rito, bang butot na naalala ko ito. Nako, nasan mo yun? Habang nandiyan ka, batiin lang muna natin, nagdiriwang ng kanyang birthday today. Happy birthday para kay MJ at ganun din kay Marco. Yan. Happy birthday. Happy birthday today. Ang mag-ama ay nagse-celebrate today ng kanilang birthday. Ay, binabati natin na mga kagawad ng Barangay 6. Francisco, yon. Marco Francisco and MJ Francisco. Thank Kagawad, you. ano bang anong basa ito, Helen? Kagawad Duke. Anthony, Duke or Duque?
Duke. Ayan. Kagawad Duke. Ayan, Anthony Reyes. Parang Luke. Alam, hindi mo naman Kagawad Violeta Ramos. Treasurer Diana, ano ito? Ella, how do you read this? Ano? M-O-Y-C-F. Baka nagkamali si Kapitana rito eh. Y? C-F. CF? Baka hindi ito eh. M-O-Y-C-F. M-O-Y-C-F. Moisef? Baka nagkamali. Baka ito yung Moyko. O... Si ano ba? Si Kapitana Zenny Manahan ng Barangay 6 ang nag-text. Ay palagay ko typo error nga yan. Oo, tsaka Secretary Maricar Pascual. Sa dami ng trabaho. Huwag niyo sige. Pabati lang daw yan ang kanyang kagawad. Okay. Ayan, sige. Anyway, And magandang tanghali kay Governor Ed, nag-chat sa akin, Helen, ano? Si Gov pala ngayon ay umatad ng meeting dito sa sa Economic Development Committee sa Maynila at siya kasi ang chairman ng RDC. Regional Development Council. Siya yung chairman at siya umatad ngayon sa Maynila ng meeting sa Economic Development Committee. Okay. Okay, sige po. Good luck po kay Governor. At syempre, ngayong araw din ng Martes, meron kasing alam ko na ngayon, natandaan ko na Ernest, kung bakit may bilog ang ikatlong Martes sa buwan ng Agosto. Yung 18. Kasi tuwing ikatlong linggo ng Martes, dito ang session sa Sangguniang Panlalawigan. So dito ho yan sa PGO Magbay. Yan, dyan ho ginagawa at dyan nangyayari. So gusto lang din ho nating malaman yan ng ating po mga kababayan dahil tuwing may session ay allowed naman po. Pwede kayong makinig at pwede ho kayong nandoon para saksihan ang isinasagawang sesyon, regular session ng ating sangguniang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Okay? So tuwing ikatlong Martes po ay dito yan ginaganap sa ating provincial government sub-office sa Barangay Magbay. At pagka ganito naman pong regular na Martes ay dyan ho sa bayan ng o sa Kapitolyo sa bayan ng Mamburao. So marami pa rin talaga mga hindi na nakakatanda ng mga schedules kaya ito nga po ang ating program ay para magbigay sa inyo ng mga impormasyon. Yes, at chinat ko lang si Governor Ed sana makating sa sa Webes para siya mismo ang mag-abot sa inyo ng ating mga regalo mga regalong radyo sa Webes rin ba yung yung ibibigay mo yung kanapanalunan sa load? Isahan ng announcement at isahang awarding ceremony. Okay, Helen, paalam na tayo. At dahil wala na ho tayong oras, salamat po muli sa lahat ng mga nagte-text. Kami po ay punong-puno ang aming puso sa inyo pong mga comments, sa inyong mga kind comments. Pag hindi ba kind yung comment, nakakataba ba ng puso? So far, wala naman. So, ibig sabihin, kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo at nagpapaabot ng sa inyo pong pagtitiwala sa ating programang Ganadong Lalawigan. Nasabi nga ho natin, simula sa araw na ito, magpapatuloy pa rin ba? Magpapatuloy pa rin ang ating commitment sa pagbibigay. At mas titindi pa. Ganon? Oo, para pagsapat na 2-year anniversary natin, 1 year after, ay may makikita niyo yung pagkakaiba ng ating programa last year tsaka sa ngayon. Okay. Sa ngalan po ni Governor Eduardo B. Gadjano at syempre ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, sa pangunguna po ng ating PIO Occidental Mindoro Head, Sir Jed Manuel. At syempre po ang buong team ng PIO Occidental Mindoro. Dito po kasama nyo kami, si Ernest Romualdo. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio na ating mga radio partners. Ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, nagtapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa.
backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.